Hi people, this is Anne's Vlog. So for today's video, meron tayong bagong tutorial at sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-book ng flight sa AirAsia at magbabayad tayo dito gamit ang GCash. So kung gusto mo malaman, panoorin mo lang itong video hanggang matapos. So let's go! So pupunta lang tayo sa ating AirAsia app at kung wala pa kayong AirAsia app, pumunta kayo sa Play Store at pwede nyo yan i-download. At ganito lang siya mag-book, pupunta lang kayo sa flights. So, makikita mo dyan is type of trip. Ayan, round trip ba or one way? So, sa akin one way at ilalagay natin kung saan tayo manggagaling. At Iloilo ako manggagaling at ayan, i-type natin. At pagkatapos kung saan tayo pupunta. So, ganyan lang din gagawin nyo kapag round trip kayo. So, pagbalikan, Iloilo to Manila, Manila to Iloilo, ganun yan. At pagkatapos nyan, meron diyang departure kung kailan ang alis mo. At kung round trip, meron naman dyan nakalagay kung kailan ang balik mo. So, pipili ka lang dyan and then guest. Pag meron kang kasama, mag-add ka lang dyan ng adult, above 12 years old, i-plus mo lang yan. At pag child naman, 2 to 11 years old. At pagkatapos sa guest economy, sa mga infant, mag-add ka lang dyan. At punta na tayo sa AirAsia flights only. Kasi AirAsia lang tayo. At kung hindi mo yan i-check, makikita mo ang flights ng mga Cebu Pacific dyan at iba pa. So, sa AirAsia flights only lang tayo. At ganyan lang siya. I-select mo lang yan. At kailangan ang Philippine Peso nakalagay dyan. So, balitan natin. Ayan. At makikita mo ang price. At pumili ka lang dyan kung ano ang mas mura at kung anong time ang gusto mo. So, pag time naman dyan is maglalagay ako dito ng konting tips para malaman nyo kung ano ba talaga ang flight nyo, umaga or gabi. Kasi dati curious ako, wala pa akong alam at syempre nag-research tayo kahit pa paano at nalaman natin. So, ganyan lang. Ilagay mo lang ang case details mo dyan, complete name. Same sa ID na gagamitin mo. So, ang pinakamahalaga dito is ang email at saka number. So, ilalagay mo ang email. At syempre, pag sa contact details na naman tayo, same lang din sa guest details. So, ang email ng contact details at number niya. Yan ang mahalaga sa lahat. Kasi, pag merong nagka-problema ang flight mo or ikaw, meron silang makontak. So, ganyan lang kabilis maglagay ng mga contact details at guest details sa flights natin. So, ganyan dapat tama ang lahat. Pagkatapos doon sa dalawang yon, mag-scroll down tayo papunta sa baggage. So, basahin mo lang yan at dito na tayo. So, pwede ka mag-add ng mga bagahe dito pag gusto mo. So, sa akin kasi, wala naman na akong dala. So, mag-skip na ako dito. So, ganyan lang siya at makita mo ang price dyan. And then, pwede ka mag-add ng meal pag gusto mo kumain. Dito na tayo sa pick a seat. So, kung gusto mo ng upuan dito, pwede ka kumuha ng upuan na malapit sa bintana. Pwede ka mag-choose. So, yung nakalagay sa left and right side, ang pinakagilid, yan ang window side. So, pwede ka pumili dyan. So, sa akin, hindi na ako magsiselect ng seat kasi kahit saan naman na ako upo. So, depende sa inyo kung gusto nyo. Dahil mag-a-add pa yan sa babayaran mo pag pumili ka ng seat. So, sa inyo na yan. Skip na natin kasi hindi naman na kailangan at dito na tayo sa insurance. Meron silang insurance pag gusto mo at meron lang mag-a-add ng 230. So, pag ayaw mo, skip mo na din and then sa special assistance na tayo. So, kung gusto mo mag-request, pwede ka pumili dyan. At kung hindi naman, done mo na lang or skip. So, continue at magbabayad na tayo. So, dito na tayo. Medyo loading lang konti. At hintayin lang natin saglit. Ayan. So, pwede ka magbayad dito sa
credit card or debit card. Pwede ka pumili dyan pag meron ka. At pwede ka din magbayad sa GCash. Ayan. And then, payment partner nila is, ayan. Pwede ka magbayad sa Sibona at iba pa. And then, meron din silang internet banking or Dragon Pay. Pwede ka din magbayad dyan. So, back to GCash tayo. I-purchase lang natin yan dahil GCash ang gagamitin natin magbayad. So, hintayin lang natin saglit. Medyo loading lang tayo. At kailangan lang natin bayaran ito sa GCash within 10 minutes. O, ganyan lang kabilis magbayad dito sa GCash. So, ayan. Ilagay mo lang ang number mo. Pagkatapos, meron kang matatanggap na code. Ilagay mo lang dyan. At para makaproceed ka na sa PIN. So, pagkatapos nitong sa code, next, and then ilagay mo ang PIN ng iyong GCash. So, next again, ayan, para ma-proceed, i-check mo lang yan, and then, i-click mo lang yung pay sa baba para mabayaran ng ating flight. So, i-check mo lang yan, yes, protect my shopping, para protektado ang iyong pagbabayad. So, ganyan lang. Then, proceed. Wait lang tayo saglit. At para ma-receive na natin ang booking confirmation natin. So, ayan na. Nabayaran na natin. At meron tayong matatanggap doon sa email natin na itinerary. So, pagkatapos nyan, dapat ang ticket mo is i-check mo maigi kung tama ang pangalan at ang date at yung time. So, ganyan lang, i-download mo lang yung itinerary mo. So, ang hirap naman basahin ito. Download receipt pagkatapos pag gusto mo. Pero pag ayaw mo, pwede naman na skip mo na lang siya. At ito lang ang natanggap natin sa ating email. So, i-check mo lang siya para sure na tama ang nakalagay at hindi tayo mahirapan. Dapat ipaprint natin ang ating itinerary. So, ganyan. Ayan, confirm booking. And then, pwede mo din siya i-check sa iyong app na AirAsia pag gusto mo makita ang iyong full na ticket. Pero, usually dyan yan sa email nakasend ang iyong itinerary. So, ayan, tapos na at ganyan lang kabilis. So, thank you for watching, and kung meron man kayong any suggestion or question, just leave a comment down below para update kayo sa susunod kong videos. At please don't forget to subscribe and click the notification bell down below para update kayo sa susunod kong videos. Bye!